Noong January 4, 2012, may lumabas na larawan sa online forum na 4chan. Mukha lang itong ordinaryo sa una, pero may nakasulat dito na mensaheng naghahanap sila ng mga taong may pambihirang talino at may nakatagong mensahe raw sa mismong imahe. Dito nagsimula ang unang palaisipan. Marami ang sinubukang hanapin ang nakatagong mensahe sa mismong larawan. Sinoom in nila ito, tinaasan ang brightness at ang contrast, naghanap ng mga hidden text at patterns, pero wala silang nakita kahit na ano. Hanggang ang ilan ay sinubukang buksan ng file gamit ang text editor gaya ng notepad. Sa loob ng file, may natuklasang kakaibang mga letra. Ito ang Latin spelling ng Tiberius Claudius Caesar, isang Roman emperor. Sa puntong ito, ang mga veteranong cryptographer ay agad naisip na maaaring tungkol ito sa Caesar cipher. Ito ang isa sa pinakasimpleng uri ng encryption. Halimbawa, kung ililipat mo ang bawat letra ng sabihin nating 3 pwesto, ang A ay magiging D, ang B ay magiging E, ang C ay magiging F. Ibig sabihin, kung gusto mong sabihin sa isang tao ang salitang cat, ngunit ayaw mong may makaalam na iba, ang isusulat mo ay FDW. Ito rin ang paraang sinasabing ginamit noon ni Julius Caesar para itago ang kanyang mga mensahe. Sa panahon ngayon, napakadali na lang nitong lutasin. Malamang sinadya ito ng sikada para mahikayat ang mas maraming tao na sumubok. Nang ma-decode ang mensahe, nakabuo sila ng isang URL na nagturo naman sa isang panibagong larawan. Dito naman natigilan ang karamihan sa mga kalahok hanggang sa may dalawang salita silang napansin. Guess out. Isa pala itong pahiwatig para gamitin ang programang OutGuess. Ang OutGuess ay software na nakakakita ng nakatagong impormasyon sa loob ng isang imahe. Kung iisipin, parang X-ray machine. Sa mata ng ordinaryong tao, simpleng larawan lang ang makikita. Pero sa OutGuess, may kita rin ang lihim na mensaheng nakatago rito. Ang teknik na ito ay tinatawag na steganography. Magkaiba ito sa encryption. Ang steganography ay nagtatago ng mismong mensahe, habang ang encryption naman ay binabago ang mensahe upang hindi ito maintindihan ng ibang tao. Nang gamitin ang OutGuess, may lumabas na bagong clue, isang Reddit page. Pagdating sa Reddit, lalong naging magulo ang lahat. May mga larawan, may mga random na letra, may iba't ibang code, may mga references sa mga libro. Halos walang nakaintindi kung paano makokonekta ang lahat ng mga ito. Isa sa pinakamahalagang konsepto rito ay ang book cipher. Sa sistemang ito, hindi mo isinusulat ang mismong salita. Sa halip, halimbawa ay ilalagay mo lang page 12, line 7, word 5. Kung pareho kayo ng librong ginagamit, mababasa ninyo ang mensahe. Pero kung wala kang tamang libro, halos imposibleng maintindihan ito. Unti-unting nagbigay ang sikada ng mga pahiwatig kung aling libro ang dapat gamitin. Sa isang larawan, na-decode nila ang isang mensahe. Dito sinabi ng sikada na simula sa puntong ito, gagamit na sila ng PGP. Ano ba ang PGP? Isipin mo itong parang dalawang kandado. May public key na pwedeng makuha ng kahit sino at may private key na tanging may-ari lang ang may hawak. Kapag may gustong magpadala ng secure na mensahe, ilalak nila ito gamit ang public key. Ang private key lang ang makakapagbukas nito. Ginamit ng sikada ang paraang ito dahil dumami ang mga peking account na nagpapanggap na sila. Sa pamamagitan ng PGP, napapatunayan ng mga tao kung tunay nga bang mula sa sikada ang isang mensahe. Gamit ang kanilang private key, ay nilalagyan nila ng digital signature ang bawat mensahe. Sa paraang ito, pwedeng ma-verify ng mga tao kung ang mensahe nga ba ay galing sa tunay na sikada. Hindi pa roon nagtapos sa mga sorpresa. Sa isa pang mensahe sa Reddit page, may na-decode na isa pang mensahe. At totoo, sa pinakabungad ng page, may kitang isang pattern. Mukha itong kakaibang simbolo na kalaunan ay napag-alamang Mayan numbers pala. Ang mga numerong ito ang naging susi sa isa pang encryption na tinatawag na Vigenère cipher. Kung ang Caesar cipher ay isang shift lamang ang ginagamit, ang Vigenère cipher naman ay nagbabago ang shift sa bawat letra. Mas ligtas ito at mas mahirap hulaan. Kapag walang tamang key, halos imposibleng ma-decode ang mensahe. Gamit ang key na mula sa Mayan numbers, na-decrypt ang code.
at lumabas ang text na galing sa libro ni Thomas Bulfinch, ang Bulfinch Mythology, na tungkol sa mga kwento ni King Arthur, Knights of the Round Table at ang kanilang paghahanap sa Holy Grail. Ngayon, alam na nila kung anong libro ang gagamitin para sa book cipher. Gamit ang book code sa ikalawang imahe, napalabas nila ang isang telephone number. Sa isip ng madami, sa wakas, may kilala na din nila kung sino ba talaga ang nasa likod ng Cicada 3301. Nang tawagan nila ang lumabas na numero, may sumagot na isang voice recording. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Akala ng marami tapos na, ngunit nagbigay na naman ito ng isang panibagong puzzle. Kailangan nilang hanapin ang 3 prime numbers, i-multiply lahat ng ito at dagdagan ng .com sa hulian upang makarating sa susunod na hakbang. Isa sa mga prime numbers ang 3301. Kailangan na lang nilang hanapin ang 2 pang iba. Sinabi rin sa mensahe na may kita ito sa pinakaunang imahe. Bumalik ang lahat sa orihinal na larawan. Iba't ibang bagay ang kanilang ginawa hanggang sa napansin nila na hindi perpektong square ang imahe. Ang mga haba ng sides nito ay 503 at 509 pixels, parehong prime number. Minultiply nila mga ito, dinagdagan ng .com at dinala sila sa isa na namang website. Sa website, makikita ang isang countdown timer. Nang matapos ito, lumabas ang iba't ibang coordinates, 14 na magkakaibang lugar sa loob ng 5 magkakaibang bansa. Dito nagbago ang lahat. Hindi na lamang online ang laro. May mga poster na lumitaw sa iba't ibang bansa tulad ng Estados Unidos, France, Poland, South Korea at Japan. Bawat poster ay may QR code at panibagong clue. Ipinakita nitong may sapat na tao at pondo ang nasa likod ng Cicada para magsagawa ng sabay-sabay na operasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Pag-scan ng QR code, isang mensahe ang lalabas, isang babala. Hindi raw sila naghahanap ng mga tagasunod. Naghahanap sila ng mga taong kayang mag-isip ng mag-isa. Ibig sabihin, hindi na pwede makipagtulungan. Ang mensahe ay may nilalaman ding book codes at clue. Ibig sabihin ay kailangan nilang malaman kung anong libro ang dapat gamitin, na hindi naman nagtagal ay natukoy din nila agad. Ito ay isang tula na pinamagatang Agrippa, na orihinal na ipinamahagi laman ng isang floppy disk. Pagkatapos mo itong basahin, otomatiko itong ini-encrypt ang sarili, eksaktong katulad ng nakasaad sa mensahe ng Cicada. Matapos malutas ang book code, isa na namang website ang kanilang natuklasan. Ngunit hindi ito ordinaryong URL, isa itong .onion address. Hindi ito maaaring ma-access gamit lamang ang ordinaryong browser. Kailangan mong gumamit dito ng Tor browser, ang kadalasang ginagamit upang ma-access ang dark web. Gamit ang Tor network, sa halip na diretsyong kumonekta ang computer mo sa isang website, ipinapadaan nito ang koneksyon sa maraming computer sa buong mundo upang maitago ang iyong pagkakakilanlan. Mahalagang tandaan na hindi otomatikong iligal ang dark web. Ginagamit din ito ng mga journalist, whistleblower, privacy advocates at maging ng ilang government agencies para mapanatili ang seguridad ng komunikasyon. Matapos i-type ng mga natitirang kalahok ang na-decode na URL sa Tor browser, isang panibagong mensahe ang lumitaw. Inutusan silang gumawa ng email address. Habang papalapit ang katapusan, naging mas personal ang pagsubok. Bawat natitirang participant ay nakatanggap ng magkakaibang encrypted files, musika at iba pang puzzle. This song is your own path, another stop on the road toward enlightenment. Follow it and share none. Ang musika ay na-decode bilang cryptogram at kalaunan
na translate sa isa na namang mensahe. Very good. You have proven to be most dedicated to come this far to attain enlightenment. Create a GPG key for your email address and upload it to the MIT key servers. Then encrypt the following word list using the Cicada 3301 public key. Sign it with your key. Send the ASCII armored ciphertext to the Gmail address from which you received your numbers. Ang mensaheng iyon ay dapat ma-encrypt at ma-send pabalik. Matapos nun, wala nang nakaalam kung ano mga susunod na nangyari. Makalipas ang isang buwan mula na magsimula ang palaisipan, muling bumisita ang mga kalahok sa misteryosong subreddit ng Cicada. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bagong puzzle na naghihintay sa kanila. Sa halip, pinalitan na ang isa sa mga larawan ng isang maikling mensahe. We have now found the individuals we sought. Thus our month-long journey ends. For now, thank you for your dedication and effort. If you were unable to complete the test or did not receive an email, do not despair. There will be more opportunities like this one. Thank you all. 3301. Marami ang nag-isip na yun na ang katapusan ng Cicada 3301. Ngunit makalipas ang isang taon, noong Enero ng 2013, bigla na lamang silang muling nagpakita sa internet at naglungsad ng panibagong hanay ng mas mahirap na mga palaisipan. Pagkalipas ng isa pang taon, noong Enero ng 2014, muli na naman itong nangyari. Sa bawat pagbalik nila, mas lumalalim at mas nagiging komplikado ang kanilang mga hamon, dahilan upang lalo pang lumaki ang alamat ng Cicada 3301. Ipinakilala nila ang Liber Primus o The First Book. Ito ang naging pinakamalaking misteryo ng buong Cicada 3301. Hanggang ngayon, malaking bahagi ng aklat na ito ay hindi pa rin nalulutas. Bagamat hindi kailanman opisyal na ibinunyag ng Cicada 3301 ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, may mga PGP signed na mensahe at recruitment email ang inuugnay sa kanila. Dito nila inilarawan ang kanilang sarili bilang isang international na grupo na walang pangalan, simbolo o pampublikong website. Ayon sa mga ito, pinapahalagahan nila ang online privacy, malayang daloy ng impormasyon, malakas na encryption, anonymity at open source software. Layunin din umano nila makahanap ng mga taong may kakayahan at kaparehong paniniwala upang tumulong sa kanilang mga susunod na proyekto. Napansin ng ilan sa mga miyembro na maraming participants ang gustong-gusto ang paglutas ng puzzle, pero hindi lahat ay interesado sa aktual na paggawa ng security software. Para sa karamihan, ang mismong mga hamon ay ang tunay na premyo. Nang matapos ang mga puzzle, marami rin ang unti-unting umalis. Sa huli, may simpleng paliwanag kung bakit napakaraming tao ang na-addict sa Cicada 3301. Ito ay dahil sa dopamine. Ang dopamine ay kemikal sa ating utak na inilalabas kapag may natatapos tayong mahirap na gawain. Katulad ng pakiramdam kapag nakatapos tayo ng assignment, natalo mo ang isang mahirap na boss sa video game, nabuo mo ang Rubik's Cube, o nakatakas ka sa isang escape room. Bawat puzzle na nalulutas ay nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay at marahil yun ang tunay na sekreto ng Cicada 3301. Hindi lang ito kwento tungkol sa cryptography o lihim na organisasyon. Isa ring itong kwento kung paano kayang hikayatin ng isang misteryo ang libu-libong tao sa buong mundo na mag-isip, maghanap ng sagot at patuloy na magtanong kahit hanggang ngayon ay wala pa ring nakakaalam kung sino talagang nasa likod ng pangalang Cicada 3301.